Ito lang naman yung pinakamurang iPad na pwede mong mabili ngayon. Pwede na guys for basic work, pwede rin siya for gaming, and ito yung po perfect sa mga students. So kung naghahanap kayo ng budget na tablet or iPad, isa na to sa marirecommend ko sa inyo. So tara, samahan nyo ko sa video natin ngayon. Yo, what's up guys? I'm Rael D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, since napansin ko sa channel ko, ang tagal ko na palang walang review ng Apple product. Sunod-sunod yung channel ko puro Android smartphone na review. And since nagbalik eskwela nung nakaraan, ang dami nag-request sa akin, kuya, ano ba yung the best tablet, ano ba yung the best iPad? Well, isa pa rin sa mga may-recommend ko is si iPad A16. Guys, promise, sobrang sulit nitong iPad na to. And actually, last year pa na-release to, pero sikat pa rin siya hanggang ngayon. So, ilang linggo ko na rin gamit to. Gusto ko i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa tablet na to. Kung natin patagalin pa, tara, umpisaan na natin yan. Okay, so para sa mga hindi nakakaalam guys, itong iPad na to is na-release lang last year, 2025. So yes, ito yung release nila na pinaka-budget or pinaka-affordable syempre iPad lineup ni Apple. So sino ba guys yung target market ng iPad na to? Well, para sa akin, yung mga students or kaya naman yung mga kids. Actually, itong iPad A16 guys, ang dami niyang color na pagpipilian. May pink, may yellow, may blue. Pero itong pinili ko is yung color silver pa rin. Wala lang, trip ko talaga yung color silver nila. And pagdating sa presyo guys, pumunta na agad tayo sa presyo. Itong nagpunta sa akin is 6,128. Pag nabili nyo siya sa Power Mac guys ng brand nyo, nasa around 25,000 siya. And then naman yung 6,256 na variant, nasa around 30,000 na. And then yung 6,512 na variant naman ito guys, is nasa around 40k na. Which is alam ko, parang wala nang bibili nung isang yun, no? Kasi masyado nang overpriced. And maniwala kayo sa hindi guys, itong iPad A16 na napunta sa akin is nakuha ko lang ng around 17,000 plus sa Orange app nung 6/6 sale. So mas para sa akin mas okay na mag-abang na lang kayo ng mga sale online kasi sulit talaga. Itong isang to from Apple flagship store. Wala naman ako naging problema, sulit naman siya. And talagang legit naman na iPad talaga. So pumunta muna tayo guys sa build quality and design ng iPad na to. So syempre meron tong glass front, aluminum frame, and aluminum back. So yung design niya guys, very classic iPad lang. Actually same na same din siya ng design ng iPad 10th Gen. And kaya silver yung kinuha ko guys. Para alam mo yun, magmukha rin siyang iPad Air. Pero yes, maganda tong silver na nakuha ko. And meron tong 477 grams. So medyo may kabigatan siya kumpara sa ibang Android tablet na nahawakan ko. Pero pagdating sa baba guys, andyan may kita no yung kanyang mga pogo pins. Then pagdating naman sa kanan, andito yung kanyang dalawang speaker. And then yung kanyang Type-C na port. Pagdating naman sa kaliwa, andito yung additional na dalawa pang speaker. Ewan ko kung makikita nyo guys ha. And then yung kanyang power on and off switch and touch ID. Diyan na rin yung kanyang touch ID. Pagdating sa taas, andito yung kanyang volume rocker. So yes, malinis palagi tignan guys, no? Yung mga iPad ni Apple. So usapang display naman, meron tong 11-inch Liquid Retina IPS LCD na display. Meron tong 60Hz of screen refresh rate. And yung kanyang resolution is 1640 by 2360. And masasabi ko guys ha, kahit naka 60Hz refresh rate lang to, is smooth na smooth naman pag mga Apple products guys, kahit 60Hz. Hindi man siya kasing smooth nung super duper 144Hz. Pero hindi mo siya mapapansin pag nag-scroll ka. Ewan ko anong meron sa mga Apple devices, mapa iPad, mapa tablet, or mapa phone, kahit 60Hz, talagang mapapasabi ka na smooth yung kanilang display. Yung isang downside lang guys ng display ng iPad na to is non-laminated pa siya, di ba? So yes, kung papansinin nyo ng maigi or titignan nyo ng maigi, yung mismong display niya parang may awang dun sa mismong glass. Pero kung ikaw casual user lang guys, hindi mo siya actually mapapansin kasi bright enough naman na yung pop up yung mga colors. Para sa akin na pag nanonood ako dito, especially sa mga social media accounts, hindi naman ako nahihirapan or hindi naman sa akin sagabal yung non-laminated na display niya. Kasi maganda pa rin para sa akin yung kanyang display and pop up yung mga colors, detailed, and talagang maganda yung kanyang colors na pinuproduce dito sa display ng iPad na to. So para sa akin, hindi siya big deal kahit non-laminated yung display niya. And maganda pa rin para sa akin yung display ng iPad na to. Actually, tinesting ko nga to sa labas. Yung kanyang brightness is nasa around 500 nits. Pero yung kanyang peak brightness is 466 nits brightness. So para sa akin, kahit outdoor ko dalhin to, wala naman akong naging problema sa kanyang display. Yun nga lang, pag direct sunlight, medyo hindi ko na makita masyado yung kanyang display. Pero yes guys
wala akong problema sa display ng iPad na to. Maganda pa rin sa akin yung display niya. Unbox ko na rin pala ito guys. So yes, brand new sealed ko tong nabili. So sa loob ng box yung kanyang paperwork, siyempre wala na palang Apple sticker and then siyempre yung kanyang USB-C na cable, and then yung kanyang charging brick na 20 watts lang. Nesting ko rin pala ito guys for video editing. Kaya niya hanggang 4K editing na walang lag as in. So na-impress ako dito sa iPad na to kasi ito yung base model, pero when it comes to video editing, smooth naman talaga siya. Useful to guys para sa mga content creator na kagaya ko kasi mas malaki nga naman yung display and mas masarap mag-edit sa ganitong klase ng iPad. Nag-try din kami mag-edit guys dito sa Canva, so kung mahilig kayo mag-edit ng mga resumes nyo or kung ano man gusto nyo i-edit dito sa Canva, mai-enjoy nyo rin. Talagang super smooth niya at sobrang perfect to guys sa mga students or sa mga working na mahilig mag-edit sa Canva. For multitasking naman guys, mas lalong umukit tong iPad na to magmula nung naka-receive ito ng iPadOS 26 na update kasi pwede mo siya sa window apps or stage manager. Guys kahit sabay-sabay naka-open yung mga apps na yan, lalo na ako pag nag-i-script writing ako, super useful niya mga parang floating window apps na yan. And yes, kahit sabay-sabay nakabukas yan, super smooth pa rin talaga. So in case lang pala guys na nakabili na kayo ng iPad, mas masasuggest ko na bumili na lang kayo ng mga alternative accessories. For example, itong keyboard na to, ito is para siyang Magic Keyboard from Hex na kung makikita nyo may trackpad, meron pang backlight and magnetic din siya guys. Pag dinikit mo yung iPad mo yan, parang Magic Keyboard na rin. Kasi yung Magic Keyboard sa mismong Power Mac guys, nasa around 16K. Imagine bibili ka ng keyboard na halos kapresyo na nung mismong iPad mo. So itong isang to, sulit na rin siya kung makikita nyo. Parang floating Magic Keyboard na rin siya. And at pangalawa guys, itong tablet stand. Maganda rin to, metal na rin yan kung makikita nyo. So pag hindi na ako nagki-case, nanonood lang ako dito sa bahay, ito yung ginagamit ko. And then itong Smart Devil na tempered glass. Actually sa mall sobrang mahal din guys ng mga tempered glass. So isang to super affordable lang din, and lalagay ko na lang lahat ng link below. Actually meron pang paparating na pencil, may palm rejection din yon, nasa Hong Kong pa, so hindi pa dumarating, kaya ginawa ko na itong video to, napakatagal nung pencil ko na yon. Pero yes, mahal din kasi yung mismong pencil nitong iPad na to. So yun lang, masasuggest ko lang na bumili na lang kayo ng mga alternative products para mas makatipid pa kayo lalo. Okay, so usapang performance, this tablet guys is powered by Apple A16 Bionic chip na 4nm, which is same chip guys na nilagay sa iPhone 15, which is hindi pa rin naman outdated guys yung iPhone 15, itong tablet na to. So para sa akin, pwede pa rin guys yung chip na nilagay dito. And then yung kanyang GPU is Apple GPU 4-core graphics. Usapang gaming naman, hindi rin ako binigo ng iPad na to. Una kong nilaro guys is yung Call of Duty. Napansin ko ang smooth nung gyro niya. And then kahit nakasagad din yung graphics is okay na okay, wala akong naramdaman na lag or frame drops. Super smooth niya, syempre malaki yung tablet. So kahit nag-games ako ng tuloy-tuloy dito, wala akong nararamdaman na kahit anong issue or kahit nag-heating issue, wala din. So smooth na smooth siya kung mahilig kayo sa mga ganong klaseng shooting games. Medyo nyo rin to. Pangalawang nilaro ko guys is yung Delta Force. Dito kahit nakasagad din yung graphics, ay guys, kayang-kaya din niya, smooth na smooth din. Although hindi nga lang to yung super duper smooth kagaya ng mga iPad Pro, masasabi ko na okay din to for gaming. Actually, halos lahat nga ng binato kong games is kaya niya. Racing Master, mga racing games, kayang-kaya din niya. Again guys kahit sagad-sagad yung graphics, kayang-kaya ng iPad na to. So in short, itong iPad na to, hindi man siya yung pinakamalakas na chip sa iPad lineup. Masasabi ko na pwede rin to guys sa mga gamers kasi smooth siya pang gaming eh. Wala man akong naramdaman na kahit anong problema pag nag-games ako. And actually natutuwa ako kasi nung tinest ko sa Antutu Benchmark guys, nakakuha to ng 1.5 million score sa Antutu Benchmark. So masasabi ko na malakas pa rin talaga itong iPad na to kahit ngayong taong to. And usapang speaker naman, kung makikita nyo magkabila ang speaker yan. Siyempre sa kaliwat kanan ngayon talagang apat yung kanyang speakers, and it's not the best speakers na nagamit ko sa isang tablet, pero kayo pa rin ang humusga. Accessories plus meron pa siya up to 144 FPS gaming ecosystem. Samahan nyo ako, tara umpisahan natin tong video. Yo, what's up guys, I'm LD Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So finally, andito na guys. Okay, so masasabi ko yung speaker ng iPad na to is buo yung bass. Malakas din talaga. Pero actually, mas maganda pa yung speaker nung isa kong Android tablet, which is si Honor Pad 9. Mas maganda pa yung speaker nun. So yes, yung speaker nito is average lang para sa akin, para sa isang iPad. Pero meron pang mga tablet na nagamit ko na mas pangit yung speaker dito. So yes, masasabi ko na okay at goods na goods din talaga yung speaker nitong iPad na to. Pero hindi pa rin siya yung pinaka-the best. So usapang camera, meron tong single na 12 megapixel camera dyan sa likod. And then 12 megapixel din sa
front facing niya. Maganda rito guys, no, yung kanyang selfie camera is nandito ng side. Kumpara before na anditong side. Kasi usually ang gamit naman natin sa tablet, palaging ganito, 'di ba? So magagamit niyo siya talaga, for example, pag may mga meetings kayo. Kasi andito na yung mismong front camera niya. So usapang camera, yung camera ng iPad na to guys is okay naman sa akin. Hindi siya yung pinaka-pangit, hindi rin siya sobrang ganda. Kasi nga, hindi naman palagi nakapokus sa camera ang isang tablet or iPad. So kung makikita niyo yung mga result na nakuha ko, pop-up naman yung mga colors. Medyo mapapansin ko lang na may times na parang may mga noise or hindi ganun ka-detailed, lalo na pag hindi ganun kaganda yung lighting. So para sa akin, normal lang na hindi kagandahan yung camera ng isang iPad. Pero para sa akin, mas okay pa din yung camera nito kumpara sa ibang mga Android tablet na nagamit ko. Maganda yung color na pinoproduce niya. Kahit pa paano maganda rin yung dynamic range. So yes, yung camera ng iPad na to is basic iPad camera lang talaga na pwede mong pagkuha ng mga sample pictures for meetings. Pwede na rin siya. Yung kanyang selfie camera is malinaw din. Pwede na to for meetings kayo sa pag may mga Google meetings kayo or kasi sa trabaho man, kaya naman sa school. So yes, pwede na yung front camera ng iPad na to. Yung kanyang video recording, kaya niya up to 4K at 60 FPS sa rear and then 1080p at 30 FPS sa front. So yung kanyang video recording sa rear guys, stable naman kahit papano. Detailed naman yung kanyang 4K at 60. Yun nga lang, hindi siya kasing smooth syempre nung mga camera sa mga smartphones natin. So again, don't expect too much sa camera ng iPad na to. Basic lang yung camera niya, basic iPad camera lang. Pero malinaw pa rin naman yung camera ng iPad na to. Sa battery, meron itong 28.93 watt or halos 8,000 mAh na and 45 watts na fast charging. So makunat yung battery na guys, syempre bago pa yung battery nito, yung naabot sa akin ng maghapon, and at the end of the day, meron pa akong mga 40%. Yung kanyang charging speed, pag ang gamit yung brick is 45 watts, yung kanyang charging time from 10% to 100% is inaabot lang sa akin guys ng 1 hour and 15 minutes. So overall, masasabi ko na sobrang sulit pa rin talaga nitong iPad 11. Actually, magkakaroon na daw. Alam ko may mga haka-haka na magkakaroon ng iPad 12. Di ko lang sure kung this year or next year siya marirelease. So sobrang atat ko, no, kinuha ko na tong iPad 11. So masasabi ko overall sa ilang linggo na paggamit ko dito, guys, nagamit ko siya for video editing, okay. Nagamit ko to for games, social media browsing, and kung ikaw isang students, guys, may enjoy mo rin itong iPad na to kasi smooth naman talaga siya and hindi pa kalumaan yung chip na nilagay dito. And actually, masasabi ko na sobrang sulit pa lalo to kung makukuha mo siya again dun sa mga sale or mga promo online. Kagaya sa akin na nakuha ko lang to around 17,000. So yes, masasabi ko and marirecommend ko talaga itong iPad na to especially for students. So yun lang guys, kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. Syempre, huwag na huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!